Ano ang mangyayari sa laban ni Banica at Noel? Paano naging devil ang reyna ng Heart Kingdom? At ngayon din ay magpapakita na ang isa sa mga Supreme Devil ng Underworld na si Megicula. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan at wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Nang laki ang mga mata ni Banica sa nakita niyang bagong anyo ni Noel at tila ba may naramdaman siyang kakaiba kung kaya't dali-dali itong nagpalabas ng mga halimaw na gawa sa kanyang blood magic at pinasugod sa ating sexing bidang babae. Nice. Subalit madali lamang winasak ni Noel ang mga halimaw na dugo na ito at naisip ni Banica na walang kahirap-hirap tinalo ni Noel ang kanyang mga alaga at ang lakas at itsura niya daw ngayon ay malayong malayo na kung ikukumpara noong naglaban sila sa Heart Kingdom. Kaya naman napakagaling daw ni Noel at matagal niya nang hinihintay ang ganitong pangyayari at wika naman ni Captain Real na kahit pinahina na ni Charlotte ang curse magic ni Banica ay masasabi pa rin daw niyang nakakamanga si Noel. Bigla naman nagsalita si Undine na hindi nila pwedeng patagalin ng laban at kailangang matalo daw nila si Banica sa loob ng 1 minuto at sagot naman ni Noel ay tatalunin lamang niya ito sa loob ng 30 segundo. Kaya naman doon ay sumugod si Noel patungo kay Banica, subalit si Banica ay nagpakawala ng slicing blood sa kanyang paa, ngunit nakaiwas naman dito si Noel. Habang patuloy lamang umiiwas si Noel sa mga atake ay masayang-masaya naman si Banica sa kanilang laban at doon ay nagawa na nga ni Noel na tamaan si Banica sa kanyang katawan at bigla namang naalala ni Banica ang nakaraan dahil sa nararamdaman niya ngayon sa laban. Nang makamit daw ni Banica ang devil power ni Megicula ay gusto niya itong subukan kung gaano ito kalakas. Kung kaya't nang marinig niyang may malakas na babae sa Clover Kingdom ay agad niya itong pinuntahan at tumakas mula sa Spade Kingdom. Doon nga ay makikitang sugatan si Banica at sobrang namamangha daw siya sa kapangyarihan ng devil pati na din sa kanyang kalaban at pinakita na nga dito mga kaibigan si Acer Silva na siyang nanay ni Noel. Nang aatake na sana si Banica ay bigla siyang nakarinig ng iyak ng bata kung kaya't dali-dali niya itong pinuntahan at pinakita sila Nozel at ang batang Noel at sinabing masyado daw itong maingay kaya mas mainam daw kaya na sila muna ang tapusin ito. Tanong ni Banica ay anak daw ba ni Acer Silva sila Nozel sapagkat kung ganun daw ay magiging sagabal lamang daw ito dahil hindi naman daw kailangan ni Acer ng pamilya sapagkat isa raw siyang malakas na babae. Sa galit ni Acer ay naglabas ito ng panibagong spell at sinabing ang pinakamalakas daw sa mundo ay ang isang inang pinoprotektahan ng kanyang mga anak at doon ay biglang nagulat si Banica sapagkat si Acer ay nakalapit na lamang sa kanya at nagawa siyang tusukin sa katawan. Makikitang napinsala dito si Banica subalit nakapagpakawala pa din siya ng isang curse magic na siyang nagdahilan upang mamatay ng maaga si Acer. Nagtamo daw ng malaking pinsala si Banica noon at sinabi sa kanya ni Megicula na sila ay tumakbo na at sa hinaharap ay sinabi ni Banica na ngayon daw ay naaalala niya na kung kaya't ipagpatuloy daw nila ang kanilang huling laban at nagpakawala siya dito ng Red Beast magic na ubod ng laki subalit madali lamang itong binura ng water magic ni Noel. Kakainin na si Banica ng malaking sea dragon ni Noel at sinabi ni Noel na ginagawa daw ni Banica ang nais lamang nitong gawin kung kaya't ngayon daw ay pagbabayarin niya ito habang nakatusok ang kanyang espada sa katawan ni Banica na parehas ng ginawa ni Acer Silva noon. Gaya ng eksena niya kay Acer ay nagtamo si Banica ng malaking pinsala at sinabi kay Noel na sobra daw itong nakakamangha subalit hindi pa pala tapos ang kanilang laban dahil nagpaulan ng maraming blood magic si Banica sa paligid pero si Noel ay madali lamang itong naiiwasan at nagagawa niyang maiwan ng paulit-ulit si Banica nang walang kahirap-hirap. Makikitang parang nababalo na si Banica sa kanyang pinapakitang behavior subalit isang malakas na sipa sa kanyang baba mula kay Noel ang kanyang natanggap pero nagpakawala na naman ito ng kanyang blood magic ngunit si Noel ay desidido na sa kanyang gagawin at madaling winawasak ang mga blood magic na patungo sa kanya hanggang sa maipit na nga niya si Banica sa isang bato na para bang eksena sa bote ng Hinebra at sinabing talo ka na mo Banica. Makikita ang sugot ang katawan ni Banica at bigla ding napansin ng aking matang lawin ang dalawang ubod ng lulusog na monay ni Banica na mamapayami ka talaga sa sarap. Sarap! Kahit bugbog na ay sinasabi ni Banica na napakasarap daw sa piling ang ginawa ni Noel at maaari daw kayang ang kanyang nararamdaman ay tinatawag na pakikipagkaibigan. Ngayon daw ay oras naman niya upang siya ang magabol kay Noel at sila daw ay magpaliksahan kung sino ang mas malakas sa kanila. Subalit sagot naman ni Noel ay alam niyang hindi pa rin ako
nakukontento si Banika kung kaya't yun na raw ang oras upang tapusin na ang laban. Subalit isang boses ang nagsalita at sinabing napaka-interesante daw talaga ni Banika, subalit wala na raw itong magagawa pa at isang maitim na aura ang pumalibot kay Noel at napagtanto ni Noel kung kaninong magic ito. Sinabi ng boses na ito na hindi pa siya nahahalata ni Lucifero at ng iba pang Supreme Devil at nasa kanya na ang tatlong kaluluwa ng pinakamalalakas na babaeng salamangkero sa mundo kung kaya't ang kanyang mga kailangan ay nakumpleto na rin. Naramdaman ni Captain Charlotte ang lakas ng curse magic na ito at walang duda raw na galing nito sa Father of all curses at doon ay nagpakita na ang fresh na katawan ni Megicula sa katawan ni Banika at sinabing matagal na raw siyang kasama ni Banika kung kaya't naaawa daw siya dito, subalit sa oras daw na mamatay si Lolo Peka at Banika ay makukumpleto na ang paglabas ng kanyang katawan sa mundo. Lumalakas ang curse magic sa loob ng katawan ni Lolo Peka at biglang nagkaroon ng sugat sa katawan si Gadya at doon ay nagkaroon ng bagong anyo ang Reyna at mapapansin natin ang dalawang sungay nito sa ulo na tila ba siya ay naging devil. Kaya naman sinabi ni Megicula na kung mamamatay raw sila ng sama-sama ay hindi na daw magiging malungkot pa sila Noel kung kaya't bago daw mangyari ang bagay na yun ay hahayaan niya muna raw silang maglaban pa ng isang beses. Tanong ni Noel ay paano raw nakalabas si Megicula isang gate pa lang naman daw ang nabubuksan. Sagot naman ni Megicula na ang pinto na yun ay backup plan lamang niya dahil ang goal niya talaga ay makalabas sa pamamagitan ng kanyang curse warding magic. Sobrang nahirapan daw siya sa paghahanda ng spell na yun dahil nangangailangan ito ng sakripisyo at dahil daw nalagyan niya ng sumpa si Aesir ay bahagya niyang nagawang magmanifest sa katawan ni Banika at ngayon naman daw na malapit nang mamatay si Banika ay nagawa niyang magpakita sa ganitong klaseng anyo. Idagdag pa raw ang Reyna ng Heart Kingdom na kung mamamatay na ito ngayon kasama si Banika ay makukumpleto na ang paglabas niya mula sa underworld. At doon nga ay biglang nagpanabas ng Devil Water Magic ang Reyna upang atakihin si Gadya. Tanong ni Noel ano raw ang ginawa ni Megicula kay Lolo Peka. Sagot naman ni Megicula ay pinalakas niya lamang ang sumpa dito kung kaya't naging devil na ito ngayon dahil gusto niyang mabigyan ng magandang memories ang Reyna bago daw ito mamatay. Kaya naman sa galit ni Noel ay nilabas niya muli ang kanyang Sea Dragon subalit madali lamang itong kinansel ni Megicula at sinabing sa anyo na meron siya ngayon ay mas malakas na ang kanyang curse warding magic kung ikukumpara dati. Kaya naman si Captain Charlotte ay hindi raw hahayaang matupad ang nais ni Megicula at sagot naman nito ay si Charlotte daw ang unang taong kumontra sa kanyang sumpa kaya naman nakakabilib daw talaga ito. Sa isip naman ni Captain Real ay kailangan niyang protektahan si Charlotte sapagkat na-inspired daw siya sa napakagandang spell ni Noel at doon ay ginamit niya ang kanyang picture magic at nagpalabas ng malaking simbahan upang pigilan ang curse warding magic ni Megicula. Sa kabila ng napakalakas na spell na nilabas ni Captain Real ay hindi pa rin pala ito sapat kung kaya't nagtamo silang dalawa ni Charlotte ng malaking pinsala sa atake ni Megicula. Samantalang nagsimula na din ang laban ni Gadya sa naging devil na Reyna at ginagamit niya ang kanyang true magic upang sabayan ng malakas na spell nito at doon ay narinig pala niya na walang offensive spell si Lolo Peka kung kaya't nakapag-decide raw ito na maging pinakamalakas na salamangkero na mayroong offensive spell sa Heart Kingdom. Nang malapit na si Gadya upang tapusin ang devil na Reyna ay biglain nitong naalala o nakita ang dating itsura nito kaya naman dahil doon ay hindi niya na ito nagawang atakihin na siyang nagresulta ng pagkabutas ng kanyang katawan. Nag-alala si Noel sa nangyari sa kanyang mga kasama at kasabay din na yun ay natapos na din ang kanyang spirit dive kaya naman sinabi sa kanya ni Megicula na sila Noel nga daw ay talo na sa laban. So 3 chapter ang natapos natin ngayon mga kaibigan kaya naman huwag mong kalimutang mag-like at follow na din sa aking page. Maraming salamat. Goodbye.